Isinusulong din ng ilang grupo ng mga kabataan ang pagkakaroon ng pangmatagalang kapayapaan at kaayusan sa Mindanao. Naniniwala sila na ang pagkamit ng katahimikan ay susi sa pagsulong at pag-unlad hindi lamang ng rehiyon ng Mindanao, kundi maging ng buong bansa. Narito ang ulat ni Ara Perez. Imbes na magbabad sa harap ng telebisyon sa panakanakang ulan, pinili ng mga kabataang ito ang sumakay sa Vinta dito sa Museyong Pambata upang isulong ang kapayapaan sa bansa. Gamit ang mga makukulay na papel at panulat, ipinahiwatig ng mga batang may edad 5 hanggang 9 na taong gulang ang kanilang pangarap na kapayapaan para sa Pilipinas. We are giving them little pieces of paper that look like sailboats, and they're going to write their wish for peace and attach it to the Vinta. And we hope that with all of their wishes inside this peace boat, we will sail together into the sunrise and not sink together. Kaisa naman ng Museyong Pambata sa adhikang maipakita ang mapayapang pagsisama ng mga Moro at Kristiyano sa Pilipinas. Patunay dito ang exhibit tampok ang mga gawa ni Abdul Mari Imaw, ang kaisa-isang Muslim na alagad ng sining. It's probably not to treat art as something na parang it's an individual endeavor, but rather it's something that belongs to the community. Kaya nga yung pag-art niya is very deeply rooted sa kanyang kultura. Mahalaga raw talagang makialam ang mga kabataan sa krusada tungo sa We also need to have peace by yourself, in the home, before you can have peace in the country. So we have a lot of value education workshops here for children, knowing their rights, their responsibilities. Hangad naman ni dating Senadora Santanina Rasul at ng Magbasa Kita Foundation na tuluyan ng maipasa ang panukalang Bangsamoro Basic Law upang matamo na ang kapayapaan sa Mindanao at sa buong Pilipinas. The Bangsamoro Basic Law will be passed soon. The BBL is a necessity so that you can really lay the frame for lasting and lasting peace. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.